Bago tayo magsimula sa vlogs natin, maraming salamat nga pala sa mga nakapag-avail ng one-time payment template natin para magkaroon kayo ng access sa aking cloud server. At eto no, bibigyan ko kayo ng babala bago kayong mag-avail na itong cloud server na to. Tiyakin nyo na gagamitin nyo yung i-avail nyo sa akin na template kasi ayokong masayang yung pera na i-avail ninyo dito. At tinitiyak ko na sulit yung ibabayad nyo sa akin. Previously mga tropa, may nag-comment nga sa atin dito sa ating YouTube channel. Shoutout muna natin siya, si Emelia Naganag. Ewan ko kung ayun yung basa sa kanyang username dito sa YouTube. Pero ito yung tanong niya or yung comment niya. Paano daw patuyuin yung waist pad? Ibibilad ba daw siya? At nakikita nyo naman dito sa ating isang camera, ito yung tinatawag na waist pad. Kung wala pa kayong idea or hindi pa kayo owner ng printer, lahat ng printer ni Epson merong waist pad na tinatawag. Ayan yung sumasala ng mga sobrang ink na ginagamit ng printer nyo sa pagpiprint. Ang pinaka-konsepto nito mga tropa, kapag nagpipintura kayo sa inyong mga bahay sa pader and naglalagay kayo ng newspaper sa lapag para magsilbing doon papatak yung mga sobrang pintura. And ganun din yung tulong netong mga waist pad na to. And dati nung baguhan lang din ako, wala rin akong idea kung para saan to or meron ba neto. Nalaman ko na lang siya na meron palang waist pad yung printer natin nung nag-reset na ako. Napakaswerte ninyo mga tropa dahil hindi nasira yung inyong mga printer kung mapapanood nyo to. Kasi kung mapapabayaan ninyo yung inyong mga printer, kung hindi ninyo lilinisan yung inyong mga waist pad, merong tsansa na masira yung printer ninyo dahil eto nga yung sumasala sa mga sobrang ink. Kapag ka umapaw to, kakalat yung ink dun sa mismong mga printer ninyo and magkakaroon ng short circuit, masisira yung mga board and everything, kung ano pa yung mga matatamaan ng liquid or yung inyong mga ink, yung mga excess na ink. And napakaswerte nyo mga tropa sa mga nakakapanood sa akin kasi napakarami ng mga user ng printer na hindi nila nililinisan yung mga ganito nila, yung mga waist pad nila. Reset lang sila ng reset. Ako nga mga tropa, to tell you honestly, nalaman ko lang tong waist pad na to dati nung nag-reset na ako and hindi ko rin alam yung pagre-reset. Sa mga gusto mag-avail ng mga resetter natin, message lang kayo sa ating Facebook page. Magre-reset kayo kapag ka na-achieve nyo na yung total ng dami ng prints na around 7,000 or 6,000 prints. Pero kung madalas kayong mag-head clean, madalas kayong mag-power clean, mas mabilis kayong mag-reset. At mas mabilis din mapuno yung inyong mga ink pad, yung mga ganito, and mabilis nyo rin siyang lalabahan. Kailangan malabahan nyo siya or pwede kayong bumili ng bago. At eto yung nagiging scenario sa akin dati. Akala ko kailangan original pa yung gamitin na ganito and naghahanap talaga ako. Dati medyo mahal to, parang around 300. Hindi ako bumibili ng mga locals, yung mga tipong 100. And na-realize ko nung medyo natututo na ako, okay lang pala yon dahil wala naman palang connecto. Ang usage lang neto talagang tagasalok lang siya. Yung iba nga mga tropa talagang ginagamit nila tissue lang. Naglalagay lang sila ng tissue dun sa kanilang waste ink tank, yung pinaka tangke ng printer nila. Nakikita niyo dyan sa screen natin. At hindi na sila bumibili ng ganito, siguro tinatamad silang labahan. And mabalik tayo doon sa katanungan ng tropa natin kung papaano ba siya patutuyuin. Pwede nyo siyang pigain mga tropa, pigain nyo lang siya ng pigain. As in hanggang matuyo siya, yung wala na siyang tubig na nakalagay sa pinaka na-absorb niya. And pwede nyo siyang, ayun, tama nga yun, pwede nyo siyang ibilad saglit or kung medyo walang araw, ilagay nyo sa likuran ng rep ninyo. Kung umiinit yung likuran ng rep ninyo or minsan, ginagawa ko dati dito, nilalagay ko siya sa ventilador, sinasabit ko siya. And etong waist pad na to, kasi tinamad akong maglaba dati, itatapon ko na sana to. Pero for content purposes, naisip ko in the near future, maganda siguro na i-vlog and maipakita ko rin sa inyo to. Itatapon ko na sana to nung dati, nilabhan ko na lang para meron nga akong ma-i-vlog and eto yung time, medyo matagal kong na-i-vlog. Mga tropa, napakadaming mabibilihan neto at nakadepende sa model. Hindi siya pare-parehas. Pero okay lang naman kung gagamit kayo ng hindi eksaktong model doon. Pwede nyo siyang gupitin para medyo sumakto doon sa pinaka-box niya. And kagaya nga ng sinabi ko, yung iba tissue yung nilalagay. Pero make sure na babantayan ninyo na hindi aapaw. Kumbaga i-check nyo siya time to time, 'di ba? And mga tropa, kung ayaw nyo naman gumamit ng mga kagaya neto na waist pad,
mga tropa, meron namang ibang way. Gagawin ninyo, mag-i-install kayo ng external waste ink tank na nakikita ninyo dito sa screen natin. Ako ang ginagamit ko sa Epson 805 ko, bote lang. Talagang alam nyo yun, yung bote ng soft drinks, yung wala ng laman. At nakikita nyo naman dyan sa screen kung paano ko in-install yung aking external waste ink tank. Depende sa mga models ng printer ninyo kung papaano mag-install. Napakadaming nag-tutorial dyan, panoodin nyo lang. And kung medyo gusto nyo ng aesthetic purposes, bumili kayo ng kagaya nito, yung waste ink tank for Epson, or kung anong mga printer nyo, Canon, or kung ano-ano pa, pwede kayong gumamit nito. Ilalagay ko na lang sa description ng video natin para makapag-avail din kayo. And napakadali lang talagang mag-install na itong mga waste ink tank na to. Sabi ko nga sa inyo, kagaya ng sa akin, ang ginagamit ko lang bote ng soft drinks. Yung tipong mga, yung Coke sakto, to mga ganun lang, di ba? And napaka-convenient kasi kung meron kayong external waste ink tank, kung ikukumpara mo naman sa paggamit ng ganito, talagang time to time kailangan i-check mo pa, dapat hindi napupuno. And kung talagang seryoso ka naman dyan sa printer mo, okay naman talaga na mag-install ka talaga ng waste ink tank. Hindi naman siguro kasiraan yan sa pagka-aesthetic niyan. Alam ko mga tropa, natatakot kayo na butasan yung mga printer ninyo or kung ano pa man mga modification yung gagawin ninyo. Kung into printing business talaga kayo, i-consider nyo yung pagmamodified na mga printer ninyo. Pero wag naman yung sobra-sobra. Etong mga waste ink tank na pag-i-install ng mga external, okay to mga tropa. Essential to sa mga printer natin. Napakahalaga nito para sa convenience nyo na rin to. Para hindi na kayo labalang-laban ng ganito or bili ng ganito or mga ngamba na mapuno yung inyong mga waste ink tank para alam nyo, hindi nyo na i-check yung mga waste ink tank nyo sa loob. And siguro dito na natin tapusin yung vlogs natin para hindi na masyado humaba yung topic natin. Hopefully, nagkaroon kayo ng idea when it comes dito sa waste ink pad, external waste ink tank, kung importante ba talaga yan or kung kailangan nyo talaga, diba? So, ayun na lang. Like, share, and subscribe. At lagi ko sinasabi, huwag magpapauto. Bye-bye. Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian sa laro ng buhay.